Ito ang Manila. Nagtataas ang mga building. Napakaraming mga bahay. Subalit, mayroon pa ring nag-iisang gubat sa syudad. Ang Arroceros Forest Park. Matataas na punong kahoy, sariwang hangin, mapayapang paligid. Dito yan matatagpuan sa Arroceros. Ito ang tinaguriang nag-iisang gubat dito sa siyudad. Ngunit punong-puno ito ng kontrobersyal dahil sa napakaraming gustong tumayo ng instruktura. Ngunit hindi ito pinayagan ng dating Mayor Isko Moreno. Ito daw kasi sir, itong Arroceros na to, ito yung sinasabing ang huling gubat dito sa syudad. Ang lawak daw nito nasa 2 hectare plus itong gubat na to. Saka itong mga punong kahoy dito, naglalaman daw to sir ng 1,500 plus. At saka napakaraming mga ibon na nakatira dito. Yun ang sabi noon na iba-ibang lahi ng mga ibon nandito, magagandang kulay. Pero ngayon,
nakakalungkot dahil isa-isa silang nawawala dahil nga nung panahon napabayaan tong lugar na to. Pero sa ngayon sa dito, nung simula nung si Isko Moreno ang naging mayor dito sa siyudad ng Maynila, nako, gumanda to. Napakaraming project, binigyan to ng pondo, kaya lumago na naman ng ganito. Maganda sir, oh. Itong mga bibili, lalo na paggabi, napaganda nito sir, pero ng mga ilaw-ilaw. Dinadaanin natin na itong patwalk na to. Wala ito dati. Kaya nung umuulan ito, hindi ka makapasok-pasok dito sa loob. Ganito lang ito eh, lupa lang siya oh. Kaya mapuputi ka ng paa mo. Ngayon, nakita nyo lang kamala ng lungsod dito ng Maynila sa pangunguna ng ating mayor si Yorme. Nakita ko ang mga pangangailangan dito sa loob sa Arroceros. Kaya nagkaroon ng project sir, pinagawan to ng ganito para sa mga tao dito kahit umulan man, pwedeng kahit saan, pwedeng magsalupungan dito para hindi maputikan yung mukha. Kasi sir, mga unong kahoy dito. Makikita ninyo halos yung ingat ng araw hindi pumapasok dito eh. Kaya yung dito sa loob talagang yung pakiramdam mo ibang iba talaga yung paghinga mo sir, yung talagang maganda sa itong lugar na to, marami na tong mga damo sa lugar na to. Pinatapan yan. Saka doon sa ngayon sa tabi ng ilog, ito kasing gubat na to, ang pinakadulo sa side, ilog Pasig na yan eh. Ngayon, nung wala pa yung nakaharang dyan, tingnan natin, yung nakaharang dito, yung bakod niya. Napapasok yan ng tubig nun eh, pag lumalaki. Yun. Kaya, pinagawa niyan yung tapos, nilagyan pa ng drainage yan sa ilalim dito. Ayan dito eh. Yan sa ilalim hanggang doon. Kaya ito, kahit anong ulan, hindi na ito napapasok ng tubig. Ang tubig dito na siya pupunta sa ano na ito. Ito, may drainage ito eh. Yung tubig dito, yan na sila papasok. Kaya gumanda. Paggabi dito sir, ito mga umiilaw to eh. Ito. Ang ganda nito sir, pag umiilaw yan sa gabi. May mga spotlight dito yan. Ito oh. Mga spotlight yan. Kaya sa gabi, pag nandito po kayo sa gubat na to, talagang titin mo sigurado tanggal ang problema mo dito. Huni pa lang oh. Biruin ninyo, nasa sentro ka ng Maynila, makakarinig ka ng huning ganito. Yung huning ganyan, sa bundok lang yan maririnig oh. Pero dito, maririnig mong ganyan na huning.
Kaya itong gubat na to, itong nag-iisang gubat dito sa Maynila, dapat tayong mga Pilipino, tayong mga namamasyal dito, tulong-tulong tayong pangalagaan tong lugar na to. Tayo magtatapon ng basura, kung kakain tayo, dapat yung kinain natin, pinagkainan natin, huwag natin kung saan natin tinatapon. Pananatilihin nating malinis, maiwasan natin na hindi tayo magkakalat ng basura. Ito yung pag nabubulok, dito natin ilalagay. Pag pwede pa naman i-recycle ng isang bagay na basura, dito natin ilalagay. Pero yung hindi talaga nabubulok, tulad ng mga bote, mga plastic, dito natin sa kulay pula. So, bawat mga kanto dyan, may ganito. Para naiiwasan natin na marumihan tong nag-iisang gubat dito. Itong ganito kahit ganyan ng mga dahon, okay lang yun. Parang napakaganda ng ito niya. Naririnig niyo po yung yung tunog. Yan ang huni sa kagubatan, natural na huni. Sa Maynila, mayroon pa palang ganitong huni. Yung mga punong kahoy natin. Ganda. Kaya dito sa Maynila, nagiging takbuhan daw. Problema din na sa buhay. Gusto mong mapag-isa para mag-isip-isip. Dito, mas maganda. Ibang-iba ka na para kang wala sa siyudad ng Maynila. Diba pag nasa mall ka, nagpapahinga ka, ang mga tao lang mahihilo sa tingin ng tao. Pero dito sa lugar na to, makakapag-isip ka ng maayos. Diba? Walang ibang maririnig ka dito, hindi mga boses ng tao, kundi mga huni ng gubat, katulad yun. Siguro naririnig ko niyang huni. Ito ang hinahanap.
pa rin ang pastel natin dito sa ulan. Walang tubig. Isa to sa bagong project na ginawa dito. Dito kayo, dito. Napaka ganda ko ng view dito. Unang-una, iwang hangin pa rin. Unang-unang tatanungin niya yung Quezon Bridge. Ayan, yung mga sinaunang tulay na bakal. Yun. Nilagyan din po ng mga ilaw yan. Pero noon, yung mga pasaway na standby dyan, yung mga ilaw, kinukuha sa tulay na yan. Pero hindi nagsasawa ang Maynila dito, yung gobyerno ng Manila. Parang nilalagyan ng ilaw yan. Makita mo. Itong ilog naman na to, dati, ang duminto, ito yung ilog Pasig. At ito yung ilog Pasig. Yung ilaw dito nakabalot pa, bagong-bago pa yan. Wala pang bumbilya yan. Malalagay lang yan. Bukas po talaga, may kawayan, no? Pag tinignan mo dito, ano siya eh, gubat. Pag ipinaling mo doon ng camera, makakita mo yung building. Yan. Sentro ng Maynila. Naging sentro siya ng Maynila. Pag titingnan mo naman dito, makikita mo naman ang river. Ang hindi talaga nawawala dito yung ano, yan ang tawag yung water lily. Yun.
pinabayaan na ito mawasak kundi pinanat. Cut mo na.